Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, response to a statement made by Vilma Santos Recto. Ito yung payag ni Miss Vilma Santos Recto, yung parang minamaliit niya ang mga critics, mga nambaba sa kanila na nasa baba, sila daw nasa taas. Sabi niya, kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami, at kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. So, panliliit ba sa mga taong nasa laylayan? Ito ang response ni Congressman Kiko Barsaga. Jesus Christ was a carpenter. Would you look down on Him the same way you look down on the poor? Wow, galing. So, ang gandang response, ano? I-kinonect niya sa pagiging mababa ng ating Panginoong Hesus. Okay. Tingnan nyo. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na naging tao. Ang pagkapanganak niya, naipanganak siya in a manger, sabsaban ng mga hayop. That's humility. Yan ang kanyang mga parents. Si Joseph was a carpenter. So, wala namang nakalagay sa Bible kung ano ang trabaho ng Panginoong Hesus. Kaya lang, dahil carpenter ang tatay niya, baka nga most likely, carpenter din siya. So, ang buhay ng Panginoong Hesus dito sa mundo, nung nandito siya, wala siyang bahay. Wala siyang ari-arian. He keep on going from place to place, preaching the gospel. So, he lived a modest life. Ganun po, simpleng tao lang ang Panginoong Hesus. Kaya, itong pangyayaring ito kay Miss Vilma Santos Recto is a lesson on pride and humility. I don't know kung bakit niya sinabi yung ganun. Feeling niya talaga nasa taas sila eh. At feeling niya walang karapatan ang mga tao na tumira o magbatikos sa kanila. Mayroong may desisyon ang Supreme Court tungkol diyan sa mga top government officials na binabatikos. Ang desisyon ng Supreme Court is public officials should not be onion skinned. Huwag daw maging balat sibuyas. Kung batikusin ka, as long as it is pagbatikos na part of your job, tanggapin mo, because that is public service. Kung ayaw nyong mabatikos, wag na lang kayong pumasok sa politika. Kami rin, mga vloggers, target kami ng mga batikos. Kaya ako, nagpapasalamat pa ako sa mga nagbabas sa akin dahil dumadami ang aking views, at saka ibig sabihin nun, nagre-react sila sa aking mga opinion. Kaya lang, never ako nagalit sa mga bashers ko. Okay lang. Part of freedom of expression. Ang ano naman dyan is, gumawa ka ng mabuti bilang public servant. Alangan naman ang batikusin ka. Although, meron pa rin kasi sa politika, there are always two sides, ano? Kahit gumagawa ka ng mabuti, dahil kalaban mo yun sa politika, maghanap ng butas para batikusin ka. Ganyan ang politika. Kaya wag nang talagang out of the line talaga itong pahayag na ito ni Miss Vilma Santos. And I believe na ang sentro ng batikos ay ang kanyang husband. Grabe naman, Supreme Court na ang nag-decide.
unconstitutional ang ginawa na pag-transfer ng pondo ng PhilHealth. Majority decision. So, ang tao, talagang express niya yung kanyang pagkadismaya. Largest labor coalition sa bansa, yung nagkaisa coalition, nananawagan na ng resignation ni Ralph Recto. The country is in danger with Recto on board sa administrasyong ito. Yan ang panawagan. Kaya lang, wala daw. Sabi naman ni Recto, hindi daw siya madidistract sa mga noise, political noise. Mag-focus lang daw siya sa pagtrabaho. Anong trabaho niya? Maggawa ng nung finance secretary pa siya, grabing ano niya ng mga taxes. Kaya tinawag siyang Batman. So ngayon, as executive secretary, tingnan natin. Ay sabi niya, better days ahead daw eh. Sana naman magdilang anghel siya kasi nga lugmok na ang ating bansa. Ang ekonomiya natin talagang bagsak na bagsak. I don't know kung makakabawi ba tayo next year. Sabi niya, makakabawi daw eh. Kaya ang utos niya, kasi little president eh, utos niya sa cabinet secretaries is revive the sluggish economy. Inamin nila na lugmok ang ekonomiya. Revive. Ano pa? Attract foreign investors. Sabi niya, sana nga. Ano pa? Yung tourism natin. Sabi, bagsak na bagsak ang ating turismo. Nangungulela tayo dito sa ASEAN. Napakagandang bansa ang atin. Bakit bagsak ang turismo? Kasi nga, napakasama na ang image natin sa ibang bansa. Isa tayo sa pinaka-dangerous, I think, number 1, top most dangerous country for a tourist to visit, Pilipinas. Plus, nasabayan pa ng masamang imahe sa corruption. Sino pang mag-invest, sino pang bibisita, kakaunti. Lagpak ang lahat. Pati rating ng Pangulo, lagpak. Kaya problemado sila. So, salamat, Congressman Kiko Barsaga. Ikaw ang naging tagapagsalita ng mga tao sa laylayan. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. So, mao ni ang matagaan, anak ni ante. So, tuwa si ante. So, ang iyang anak ang nagpasan. So, pagkaluoy gud nila, ante kay kuan ng balayo. So, mo nang itsura sa balay ni ante. So, ante, mo nang imong pinaskuan. Merry Christmas. So, mo na mong tabang nga gikan sa Ginoo. So, mo nilang kahimtang sa ilang buhan. So, mga kahimtang nila ante. So, kung maulan, so, tuluan na gid sila. So, gipang sapahan na lang o mga linsen nga daot. Kay para kung ulan, dili sila tuluan. Ako pasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Ako sa di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So, pila na imong edad ante? 50 na So, na kay mga anak. na So, pila ka buk imong anak ante? 8 So, 8. So, tanan na sila ng eskwela ante. tanan. Ay. So, unsa di inyong pangunubihian ante? Andra kanang gabuhi ra og manok. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang kabaw kay gihilam ra sa amo. So, nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante o giyero? Karon pag yun Yeah. tungod sa among kalisod. Ako na ay among kwarta kutog kagid sa bugas nga ipalit nga tig usa ra ka gantang.
So asa da imong bana ante? Tuwa sa uma. So nagtrabaho ang imong bana. So ante, dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pagyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God Salamat sa bless. Ginoo. Okay.